Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagpupurit na gagalak sa ating Panginoon na muli dinako niya tayo sa panghapon na panambahan. Wini-welcome po rin natin ang ating mga visitors at binabati rin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo this past week, especially si Kuya Mark. Happy birthday, Kuya Mark. Ganon din po ang few announcements. Magkakaroon po tayo ng resume ng ating ministry sa Kaisuyo National High School this coming June 19, 2026. That will be by Friday. And inaanyayahan po namin ang lahat ng available na mga members na kung makakapag-volunteer din po tayo. Again, that will be by Friday. And bukas din po ang ating iglesia sa kahit anumang pledge o suporta, may it be material or financial. Tumatanggap po ang iglesia natin na maaari nating ma-donate kasi po magiging mission na rin yung araw na yon. So mga gamit man yan ng makakatulong sa mga high school, liblib po yung lugar, and kung may mga maitutulong tayo ng mga gamit natin na from grade 8 to grade 12, ay tatanggapin po ito ng ating iglesia. I-calculate po natin ito up until first week of June. Sa mga financial naman po, makipag-coordinate lang po kayo kay Deacon. And again, lugbos pong tatanggapin ito ng iglesia at nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. Ganun din po, magkakaroon po ng street preaching, loobin po ng Panginoon na ito'y maibalik ngayong May 2, Saturday. Wala pa pong exact na place, patuloy po natin itong isama sa panalangin. At sa Pastors Conference din po, isa pa po natin si Pastor Jay and the other pastors na dadalo sa May 27. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po ako na basahin sa inyo ang nakalagay sa Psalms 8 verse 4 to 9. Again, that will be Psalms 8 verse 4 to 9. Psalms 8, verse 4 to 9. Verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Verse 5, yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Nagpapakita po ito that the universe indeed tells or reveals God's glory. Na katotohanan din na hindi po ba tayo ay alikabok lamang? Physically, yes. Yet, malinaw sa verse 4, we feel the mind of Christ. And may it be katulad ng pagkamangha ng salmista na why should God care about us? Why should God love us? Na tayo'y makasalanan, yet minahal tayo ng Panginoon. As 1 John 4, verse 8 and 16 tells us that God is love. Napakabigat na statement po ito. God doesn't just love, He is love Himself. And this is the very nature and essence of love. And because God's very nature is love, He must demonstrate love just as He must demonstrate all His attributes, because doing it glorifies Him. And ito po yung napaka-personal para sa atin. Dahil He knows us, katulad ng banggit kaninang umaga, alam niya po ang laman ng ating puso't isipan. God sees us, God knows us, and itong pagmamahal na to has no beginning and no end. And bago po tayo umawit, indeed that God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Let us all rise and awitin po natin ang How Deep the Father's Love for Us bilang tugon ng ating pagsamba. Treasure, how great
sa duwa ng panalangin, Panginoon namin Diyos na buhay. Nakakaalam ng laman ng aming puso't kaisipan, nawa ito'y siyasatin mo, Ama, ito'y maging dalisay sa inyong paanan. Tulad ng aming inawit, sino nga ba kami at kami inyong iniisip, kung bakit mo kami minamahal ng ganito kalalim, ngunit kami nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi nakabase sa kung anong kaya naming gawin, kundi ito'y nakaangkla sa kung sino ka, kung ano ang inyong attributes. Naway maging matamis ang aming pagtingin sa iyo sa araw na ito at sa oras na to. Makita namin kung sino kami sa harapan ninyo, makitipakita mo. May you teach us your word, correct us, rebuke us of all our sins and unrighteousness, and may it be a means toward us to cling toward our Lord Jesus Christ. Magbunga ito ng pag-asa sa aming mananampalataya at magbunga rin ito ng kaligtasan ng mga taong wala pang pagkakilala sa inyo. Tunay na Ama, na maging araw ito ng pagliligtas, mapapurihan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat po ay makakaupo na para po sa ating pangalawang himno. Awitin po natin ang By Faith.
Makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 25. Again, Mateo 25 verse 1 to 30. Noong mga nakaraang linggo sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita ay ating napag-aralan na ang Diyos ay darating at ito ay mayroong paraan at maraming mga discussion, iba-iba ang kanilang ah, paraan or paliwanag kung paano. Pero sila nagkakasundo na si Kristo ay tiyak na darating at ngayon ay ating mapapag-aralan sa kanyang pagdating ay tatanungin natin tayo ba ay handa o hindi. At tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Matthew 25 verse 1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flask of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight there was a cry, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered, "Truly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he to one he gave 5 talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, "Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more." His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." And he also, who had the 2 talents, came forward, saying, "Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more." His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." He also, who had received the 1 talent, came forward, saying, "Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours." But his master answered him, "You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own interest. So take the talents from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not,
even what he has will be taken away, and cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Sige po, tayo ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita na binasa ng aming kapatid. Isang nagpapaalalang totoo sa amin bilang mga mananampalataya na hindi po namin dapat ikampante ang aming mga sarili, kundi matuto kami, Panginoon, na maging preparado sa bawat sandali ng aming buhay. Maaring ngayon, O Diyos, ay hindi pa kami haharap sa iyong harapan. Subalit, dapat ngayon pa lamang, O Diyos, buhat sa iyong biyaya, ay amin na pong napag-iiki ang aming paglilingkod sa iyong harapan. Hindi po para bigyan lugod ang aming mga sarili o ang aming grupo, kundi higit sa lahat, O Diyos, ay mabigyan ka ng kaluguran at totoong masabi mo nga sa amin sa pagharap namin sa iyo, "Well done, my good and faithful servant." O Lord, hindi namin to kaya sa ganang aming sarili. Kailangan namin ng grasya buhat sa iyo, aming Diyos. Kung kaya, amin pong patuloy na ipinapanalangin ang iglesyang ito na itinatag mo sa lugar na ito. O Diyos, kilala niyo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito. Kilala niyo po at alam niyo po kung ano ang mga kahinaan, ano ang nilalaman ng aming mga puso, aming panalangin, O Diyos. Nawa, patibayin niyo po ang bawat isa. Bigkisan mo po sila ng iyo pong biyaya, ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-ibig sa bawat isa. Tulungan mo sila, O Diyos, na hindi tumitingin sa kanilang sariling simpatya, kundi patuloy na tumitingin sa iyong kalooban na batay sa iyo pong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, sa mga kapatid ko na naririto, nawa, patuloy mo silang palakasin, hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo na patuloy na makapagbigay luwalhati at kaluguran sa iyong harapan, saan man sila dumakong lugar, saan mo man sila dalhin upang doon ay magkatipon para sumamba. O Diyos, dalangin namin na sana'y patuloy silang maging liwanag, maging pagpapala sa bawat isa, maging pagpapala rin po sa mga dumadalo sa iglesyang ito, at maging pagpapala po sa iyong kaharian. O Diyos, patuloy namin ikinukumit sa iyo ang aming pastor, si Pastor Jay. Palakasin mo siya sa oras na ito. Bigyan mo siya ng maliwanag na katotohanan sa kanyang puso. Bigyan mo siya ng karunungan upang maipaliwanag niya ng magaang ang iyong salita, upang maagang ding may apply ng mga tagapakinig ang katotohanan ng iyong ebanghelyo. Naway makita po namin ang bunga ng kanyang pagle-labor doon sa MCBC, even Lord sa kanyang pagle-labor dito sa kanilang iglesia. Sana'y meron pong tawagin ka sa daan ng kaligtasan at meron pong mapatibay pa ng mga mananampalataya sa iyo pong harapan. O Diyos, wala kaming ibang hangarin, O Diyos, kundi ang mabigyan kang lugod at tamasahin, O Diyos, ang iyong biyaya upang lahat kami ay mabuhay lamang dahil dito. Amin, Diyos. Samahan mo muli kami sa aming panambahan at pagkalooban mo po ng biyaya ang bawat isang narito, lalaki at babae, bata at may edad, nawa po ay patuloy po na makaranas kami ng katotohanan at paglalapat ng Banal na Espiritu sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating offertory and preparation to ponder the Word of God, tayong lahat po ay tumayo at awitin po natin ang For All the Saints Who Labor from the Earth.
Uli, magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa isang malusog na fellowship at masarap na pagkain. Appreciate ko po ang inyo pong mainit na pagtanggap sa amin ng aking may bahay kasama ng aming anak. At salamat sa inyong pagpapala na naimbitahan kami dito para manguna po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At nais ko pong ipagpatuloy ang ating pong nasimulan sa Ephesians chapter 6 verse 10. At ito po ang verse babasahin natin, ang Ephesians 6:10 hanggang verse 13. So dito, ang tinitingnan natin ay ang pagpapatibay ng loob, pagpapalakas ng ating mga sarili na umaasa at umaangkin hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Dahil ang ating pakikipaglaban ay hindi sa pisikal lamang, kundi sa spiritual. So Ephesians chapter 6, verse 10 up to verse 13. Sa kauli-hulihan, patuloy tayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuot ng pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa sangkalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama at kung magagawa ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Muli ay humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Muli kaming nagsusumamo sa iyo, aming Diyos, sa pagnilay-nilay namin ng iyo pong mga salita. Tunay pong hindi kami nananangan sa nakaraang biyaya, kundi muli kaming nagmamakaawa at nagninikluhod sa iyo na sana'y muling sariwang pagpapala po buhat sa tulong at presensya ng banal na Espiritu ang aming maranasan habang aming nilay-nilay ang katotohanang sinabi ni Pablo sa iglesia ito sa Efeso. Sana nga po, O Diyos, ay inyo po kaming kausapin at kung kami po ay inyo pong kinakausap, nawa po, O Diyos, buong kapaumbabaan naming tanggapin, isabuhay ang mga katotohanan ng iyo pong salita. Patuloy rin kami nagsusumamo kung merong pang wala kay Kristo rito na kasama namin sa pagsamba. O Diyos, lingapin niyo po ang kanilang puso, bigyan niyo sila ng biyaya, at makita nila, O Diyos, ang kanilang pangangailangan sa aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin, sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pagpapalakas po ay sadyang kailangan natin bilang bawat mananampalataya o bawat isa. Lalo ngayon sa ating pisikal na pangangatawan, kasi sa panahon natin ngayon, katulad dito, malamig, yung sarap, pero paglabas natin, sa labas mainit. So biglang nagbabago ang temperatura, nag-iiba ang ating, sa wikang Tagalog namin sa Batangas ay pakilasa. Kung naiintindihan ng Tagalog dito, it means to say pakiramdam. Ano po? So, yun po. Yung pakiramdam. So, nagbabago ang ating pakiramdam sa ating pangangatawan. Kung kaya, kailangan natin ng kalakasan. So, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng vitamina, kailangan natin ng ehersisyo o anumang bagay na pwedeng gamitin natin maging means para lumakas ang ating resistensya, lumakas ang ating pangangatawan. Lalo't higit pagdating sa spiritual na buhay bilang mga mananampalataya, mas lalo nating kailangan ang magpakalakas sa ating Panginoon. Mas lalo nating dapat pursigihin na tumibay tayo, lumago tayo kay Kristo, mahubog tayo sa wangis ng ating Panginoong Hesus. So sana mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ito ang ating mithiin sa ating buhay bilang mga tao ng Diyos na nagpapakalakas sa Panginoon, na nagpapakita na minimithi natin na mahubog ang ating buong pagkatao sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi bilang mga Reformed Baptist Church, mahilig natin tinatanggap at pinangahawakan lagi ang Romans chapter 8 verse 28.
Diba? All things work together for good for those who love Him. Yun lang. But hindi natin binabasa ang 29, 30, 31. Ang sumunod na pangungusap doon, ang layunin ng ating Diyos ay mahubog tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya all things work together for good for those who love God. Kasi ang purpose ng Diyos ay mahubog ikaw, mahubog ako, hindi sa wangis ng mundo, kundi sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, kailangan natin ang tumatag, tumibay bilang mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat meron tayong tatlong kaaway. Si Satanas, ang mundo, at ang ating sarili. Numero unong kaaway natin ay ang ating sarili, ang ating remaining sin. Kaya, sinasabi sa atin na kailangan natin ng mga means, mga kagamitan, mga pamamaraan ng ating Diyos upang tayo mismo ay tumibay, lumakas, maging handa sa pagharap sa battlefield na ating kinakaharap araw-araw sa ating buhay. So ngayon, nais kong ibahagi sa inyo buhat sa ating binasa sa pagpapatuloy natin, natapos natin ng verse 10. From verse 11 to verse 13 ay ang 2 punto lang po. The command, ito ang verse 11, and then the reason. Ito po ang, I think, ang verse 13. The reason. So, 2 punto lang. The command and the reason. First, verse 11, about the command. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana or scheme ng dyablo. Agad-agad mapapansin natin dito yung agad na sinabi ni Pablo ang command. Put on. That is a command. Ito po ay isang maliwanag na utos na dapat gawin ng tao ng Diyos bilang mga mananampalataya sa kanyang buhay. Nang ibig sabihin ay pinapahiwatig po dito ni Pablo, dapat ito ang permanenteng suot-suot ng mga Kristiyano. Tayo po, pag pumapasok sa opisina, meron tayong permanenteng uniform. Kung kayo ay may uniform pa sa inyong trabaho, pero ngayon usually wala nang uniform. Pero kung estudyante ka, dapat meron kang permanenteng uniform. Pero yon, hindi mo suot-suot pag pupunta ka ng mall, o di kaya sa loob ng bahay kung matutulog ka na. Pero kaiba ang sinabi dito ni Pablo sa soldiers. Kahit sa panahon ng kanilang pagpapahinga, meron silang dapat suot-suot na baluti o the whole armor of God sa kanilang buhay. Sinasabi ito ni Pablo, hindi sa mga Roman soldiers, but sa mga Kristiyano. Dapat suot-suot. Put on. That is imperative. Hindi ito question, hindi ito pakiusap, hindi ito paalala. But emphatic, imperative na sinasabi rito ni Pablo. Sabi ng isang manunulat sa wikang Tagalog, ganito po ang kanyang pagkaliwat o pagkasabi. Ang pangungusap na put on o isuot ay nagpapahiwatig ng pagiging pangmatagalan na nagpapakita na ang baluti ay dapat maging patuloy at panghabang buhay na kasuotan ng isang mananampalataya. It means to say, mga kapatid, even kahit tayo pumako sa ating lugar ng panambahan, dumako sa presensya ng Diyos sa daan ng panalangin, sa ating fellowship, sa pagpasok sa tahan, sa school, sa workplace natin, anuman ang estado ng ating buhay, it means to say dapat ang complete uniform suot-suot natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung kaya ito ang pangunahing responsibilidad. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay asawang babae, kung ikaw ay asawang lalaki, kung ikaw ay single, lalaki at babae, kung ikaw ay boss, kung ikaw ay manggagawa, ito ang permanent na uniform
na suot-suot natin bilang mga tao ng Diyos. Ito ang responsibilidad ng lahat ng mananampalataya kung kaya't hindi ito dapat ipagwalang bahala. O di kaya sabihin sandali lang, magpapalit lang ako ng uniform. Hindi po. Katulad ng unang sinabi ni Pablo sa kanyang mga mananampalataya, sa mga mananampalataya ito sa Epeso, na dapat suot-suot nila ang wangis ng Diyos. Araw-araw sa kanilang buhay. Saan yun? Ephesians chapter 4, verse 24. Ang sabi ni Pablo, at kayo'y magbihis bilang mga mananampalataya. Hubarin na ninyo, ito yung put on tsaka put off. Hubarin na ninyo yung dati ninyong pagkatao. Ibihis nyo na, permanente. Hindi lamang ngayon, kundi permanente sa inyong buhay. Ang bagong pagkatao na ayon sa wangis ng Diyos. Saan? Sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Isa pa ang paggamit ni Pablo ng salitang put on sa New Testament ay ng Colossus. Colossus chapter 3 verse 12. Sabi ni Pablo sa iglesia ng Colossus is, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on. Ano ipuput on? Tender mercy, kindness, humility, meekness, long suffering. Sa mga kapatid, tanungin ko po kayo, kapag kayo ay nasa workplace ninyo, anong suot-suot nyo sa sinabi rito ng Colossus chapter 3, verse 12? Ano po ang taglay-taglay natin? Hindi po ang hirap ng Tagalog, tangan-tangan. Ano po yung taglay-taglay natin na kasuotan kung tayo papasok sa ating workplace natin? Tender mercy, kindness, humility, meekness, long suffering. Sa pagharap natin sa mundong ito, ang taas ng bilihin, taas ng gasolina, tapos ang gobyerno natin, corrupt, sobra. Anong bihis-bihis natin? Kung haharap tayo sa pamilya natin, anong bihis-bihis natin na wangis ng Diyos sa buhay natin? Kung dadako tayo sa pagsamba, anong bihis-bihis natin, mga kapatid? Sana, tulad ng sinabi dito ni Pablo, suot-suot natin ang wangis ng Diyos. Suot-suot natin sa ating buhay ang tender mercy, kindness, humility, meekness, and long suffering. Kasi bakit sinabi to ni Pablo, mga kapatid? Kasi every day, every minute, nasa battlefield tayo. Nasa battlefield tayo. Sometimes, may scheme ang kaaway at ang mundo para panghinain tayo sa ating temperance, sa ating buhay. So, matuto tayo sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, sinasabi rito ni Pablo ang dapat na suot-suot o bihis-bihis ng mga mananampalataya pagdating sa ating text. Anong bihis dapat ng mga mananampalataya? The whole armor of God. Buong baluti ng ating Diyos. Like the Roman soldiers, kahit nagpapahinga sila, suot-suot pa rin nila ang breastplate nila. Hindi nga lang nila suot ang helmet, pero suot pa rin nila ilang bahagi ng kanilang baluti. Pero hindi tayo Roman soldiers, but tayo ay Kristiyanong kawal ng ating Panginoon na dapat suot-suot palagi ang buong armor of God. Pag sinabing complete armor, mga kapatid, dalawa ang ibinibigay sa atin ito. Pang-depensa at pang-opensa. Pang-depensa at pang-opensa. Ang sundalong Romano, mga kapatid, ay bagamat
alam nila ang kanilang katungkulan tungkol sa mga baluti, pero sa atin bilang mga Kristiyano, dapat alam na natin kung ano ang mga baluting ito. Pagamat ito po yung series ko sa aming church, pinag-aaralan namin, natapos na namin yung The Belt of Truth, natapos namin yung Breastplate of Salvation, natapos na namin ang nakaraan Sunday yung Shoes of Peace. Pinag-aralan namin kung ano ang mga kahulugang ito, at Lord willing, kung makabalik ako dito at buhay pa tayo, matalakay din natin kung ano yung mga bagay na ito. Gayunpaman, bilang mga mananampalataya, meron tayong mga baluti na dapat ginagamit natin araw-araw sa ating buhay upang tayo ay humarap sa pakikipagdigma natin ng may kalakasan at may katatagan. Mga kapatid, minsan bilang isang Kristiyano, ang ating tinitingnan lamang ay okay na ang isang baluti. Enough na para sa atin ang isang means of grace. So hindi po, mga kapatid. Kung pag-aaralan po natin ang belt of truth, bakit may belt ang isang sundalo? Hindi ako Sunday school, kaya ayoko palang magtanong sa inyo, mga kapatid. Alam niyo bakit may belt? So, sa panahon ng mga Romano, ng mga soldiers, dito nila nilalagay ang kanilang espada. Ang belt, dito nila nilalagay ang kanilang flute. Dito nila nilalagay yung kanilang ibang kasangkapan at gamit, katulad ng panulat, o di naman kaya pinaka-wallet nila, dito nila nilalagay sa kanilang belt. So, ang belt sa kanila, mga kapatid, kapag hinigpitan na nila, meron kasi silang mahaba na kasuotan at hinigpit na nila sa kanilang bewang, it means to say, kapag nakatali na ang belt na to sa kanilang bewang, it means to say, ready na sila. Handa na sila sa bagay na dapat nilang gawin. Preparado na sila. Kung halimbawa, katulad sa Passover, nang sinabi ng ating Diyos, magpatay kayo ng tupa, magmasa kayo ng lebadura o harina na walang lebadura, kainin niyo yun, pero habang kayo nakakain, dapat nakabelt na kayo. It means to say, ready na sila humayo papuntang palabas ng Egypt. It means to say, pag sinabing belt, is readiness. Nakaprepare na sila. But not only prepare ang isang soldiers. Sabi ni Pablo, dapat suot-suot nyo yung belt of truth. Dalawa, mga kapatid. It means to say, ready ka, pero meron ka dapat taglay-taglay na katotohanan. Yan ang belt of truth. Dapat alam mo yung truth, alam mo yung scripture, alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo kulang sa kaalaman pagdating sa sinasabi ng katotohanan patungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat kung ang alam lang natin ay maging handa at hindi natin alam ang katotohanan, para tayong isang sundalo, naka-full battle gear, pero hindi alam gamitin yung baril. Walang knowledge pagdating sa training, hindi alam kung paano iputok, paano magkasa, paano mag-reload ng bala sa magazine. Wala siyang knowledge. The same as a Christian, may mga means of grace na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay maging prepare sa ating paglaban, paghayo o di naman kaya pakikipagbaka sa natitira nating kasalanan. But not only maging prepare tayo, dapat taglay-taglay natin ang truth sa ating buhay. Alam natin ang sinasabi ng Scripture. Sa bawat aspeto ng buhay ng church, dapat nakaangkla. Hindi lamang kay Kristo, kundi nakaangkla sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Alam natin ang truth. Meron tayong personal na pagkaunawa at nakikita sa sinasabi na maliwanag sa salita ng ating Diyos. Yan ay isang example ng means of grace. The whole armor of God. Hindi lang isa ang dapat natin gawin at gamitin. Sometimes, buhay Kristiyano, enough na sa atin ang manalangin. Lumabas ng bahay, mag-pray. Pagdating sa workplace natin, mag-pray tayo, Lord, tulungan mo ako sa work ko. Lord, tulungan mo ako sa exam ko.
Lord, tulungan mo ko sa pagpapalaki sa aking anak. Lord, tulungan mo ko sa boss ko, terror yung boss ko. Lord, tulungan mo ako bilang boss, yung mga trabahador ko, matitigas ang ulo. Bigyan mo ko ng karunungan. Tingin niyo, that's enough. Balanse ba ang buhay Kristiyano natin? No. Sometimes prayer tayo, pero walang word of God. The whole armor of God. May prayer ka, may word of God ka. Dapat parehas. Means, ginagamit ito ng Diyos para sa pagharap sa battlefield. Ito yung sabing put on. Not isang bahagi ng armor. Hindi isang isusuot mo lang the helmet, isusuot mo lang the shoes of peace, hindi lang yung breastplate of salvation o breastplate of righteousness, hindi lang yung sword. Hindi lang yun. But the whole armor of God. All the means of God. Dapat suot, taglay ng bawat mananampalataya. So, isang halimbawa, mga kapatid, kilala niyo si Joshua? Meron akong Joshua na. Yeah, si Deacon. Sorry, Deacon. Nakalimutan ko. Kasi sino nga pa yung Joshua dito? Si Joshua. Kilala niyo si Joshua? Not si Deacon. Si Joshua, masasabi natin, isang matalino at magaling na sundalo ng Diyos. Di ba? Paano niya pinabaksak ang Jericho? Sinunod niya ang sinabi ng Diyos. Paano niya napagtagumpayan ang AI? Magamat ang unay, talo sila. Pero sinunod niya ang sinasabi ng Diyos. May isang bagay si Joshua ang nakaligtaan. Magaling siya makipaglaban. Mahusay siya pagdating sa paghawak sa armas. Mahusay siya pagdating sa pagpaplano. Paano i-conquer ang mga taong ito na kanilang didigmain, kanilang wawasakin, paano ikukubkub ang isang bansang ito. Pero merong isang bansa ang naglanse sa kanya o nanloko sa kanya. Ano yun? Sino yun? The Gibeonites. Diba? Mga taga-Gibeon? Anong ginawa ng mga taga-Gibeon? Dala-dala nila yung kanilang tinapay na inaamag na, suot-suot nila yung kanilang sandalyas at kanilang damit na gula-gulanit na, at talagang patang-pata sila. At sinabi nila kay Joshua, "Oh, Joshua, alam namin na nasa iyo ang Panginoon. Alam namin na ibinigay sa iyo ng Diyos ang buong nakapaligid ng mga bansa. Natatakot kami dahil baka kami gapihin mo gayong malayong lugar kami galing." Ang patunay namin ay yung daming daladalang tinapay na inaamag na, yung aming suot na gula-gulanit na, yung sandalyas namin na gatong-gato na, rupok na. Ano nangyari? Nagtiwala si Joshua sa sinabi ng mga taong iyon, nagkaroon siya na agreement na hindi niya sasakupin ang bansang taga-Gibeon. But, taga saan lang Gibeon? Sa kabila lang. Anong sabi ng scripture? Si Joshua hindi nag-inquire sa Diyos. Dapat gamit ni Joshua ang buong armor, buong means ng Diyos para lumago at umarap sa pakikipagdigma. Hindi lang magaling sa estratehiya, hindi lang magaling sa theology, but mahusay din siyang sumangguni, humingi ng counsel sa Diyos, buhat sa kanyang mga salita. So baka tayo, mga kapatid, may kinakausap ako dito. Maaring alam natin kung paano mag-manage ng ating pamilya. Baka alam natin kung paano mag-manage ng ating maliit na negosyo. Baka kaya natin mag-manage ng isang iglesyang ito. Pero ang tanong, nagko-consult ba tayo sa Diyos sa buhay natin? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, put on the whole armor of God. Hindi lang isa, but the whole. Lahat. Nalala niyo yung sinabi ni Christ sa mga Pharisee? Ang nais ko ay hindi hain, kundi haba.
Anong kanino sinabi ni Christ yun? Diba sa mga Pharisee? Na perfect pagdating sa paghahain, sa pag-o-offer, pero walang mercy sa mga kaluluwang malayo sa Diyos. Ang nais ng Diyos, hindi lang paghandog, but habag. It means to say, ipinapakita ni Christ sa mga Pharisee, isa lang kasi ginagawa nyo. Pero ang ginagawa ko, kaya kong ihandog ang aking buhay, kaya ko rin mahabag sa mga taong wala sa Diyos. Ganun si Christ, mga kapatid. At tayo ay wangis ni Jesus. At sana'y ganun din ang ating buhay. Dapat nakikita sa atin na ginagamit lahat ng means ng Diyos. Means ng Diyos, itong worship. Means ng Diyos, ang prayer meeting. Means ng Diyos, ang personal worship mo. Means ng Diyos, ang personal prayer natin. Baka mga kapatid, tulad lang ng mga Pharisee, malakas sila pagdating sa public prayer. Pero mahina sila sa personal prayer. Sana wag mangyari sa atin ang bagay na yun bilang isang iglesia. Sana kung gaano kalakas ang ating public prayer, sana ganoon din kalakas ang ating personal prayer sa Panginoon. Ang layunin ni Pablo kung bakit dapat suot-suot ay ang sinabi sa verse 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng dyablo. Ito yung purpose clause, yung salitang upang. Isang layunin ni Pablo, bawat mananampalataya, dahil kung hindi suot-suot nila ang buong baluti ng ating Diyos, hindi sila makakatagal sa labanan. Ito rin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kung hindi natin suot-suot ang lahat ng means ng Diyos, hindi natin ginagamit lahat ng means ng Diyos, hindi tayo makakatagal sa lahat ng labanan na meron tayo. Ito po ang dapat nating tandaan. Ang layunin ng baluti ay hindi lamang para umatake. Ang layunin ng armor ay hindi lang para umatake, but manatiling nakatayo sa digmaan. Maging malakas, nananatiling matatag sa gitna ng spiritual na labanan. Ang sulat nito ni Pablo sa mga taga-Epeso ay pangunahing nagdidiin upang sila ay magkaroon ng pagtitiyaga at paninindigan laban sa patuloy na panglilinsay sa kanila o pagsalakay sa kanila ng mga kasamaan. Manatili silang mag-persevere up to the end ng kanilang buhay bilang isang tao ng Diyos. Mga kapatid, dalawang katotohanan ang ipinapakita sa atin ng pangungusap na ito kung bakit dapat suot natin at manatili tayong natatag, nakatayo sa ating buhay upang ipakita ang una about the perseverance of the saints. Mga kapatid, kapwa ko mananampalataya ng Diyos, anuman ang dumating, anuman ang magyari, manatili kayong nagtitiis sa Diyos at sa iglesia. Sapagkat ito ang kinamatayan ng ating Panginoon. Remember, sabi ko sa inyo kanina, hindi kayo nag-commit sa MCBC. Hindi kayo nakipag-covenant sa amin. But nakipag-covenant kayo sa Diyos at sa iglesia, sa church na ito. So mga kapatid, piliin niyong magtiis. Piliin niyong manatili sa iglesia. Minsan tinuro ko to sa church namin. At sinabi ko sa kanila, bilang mga mananampalataya, ang pinaka-priority ng ating buhay bilang Kristiyano ay maging prioridad natin ang church sa ating buhay.
Huwag na huwag nating iwanan ang iglesia na kinamatayan ng ating Panginoong Yesus. Sabi ni Pablo, put on the whole armor of God. Why? Para manatili tayong matatag. Manatili tayong nakatayo. Nakadepensa, pero umaatake. At nagpapakita ng perseverance. Piliin nating magtiis. Piliin nating manatili sa Diyos at sa iglesia. Anuman ang labanan na meron tayo sa ating buhay. Anuman ang sitwasyon ng church, manatili kayo sa inyong iglesia at sa ating Panginoon. Second, hindi natin kayang manatili without the divine preservation ng ating Diyos. Ito ang katotohanan ng sinasabi ni Pablo. Hindi natin suot-suot ang whole armor of God para sabihin natin, oh, isa akong sundalo ng Diyos. No? But, kaya ako nakatayo dahil merong unang nagtiyaga sa akin. Merong nagtiis sa akin. May nag-preserve sa akin. May nagbigay ng biyaya. Bakit ako nakatatayo at nakakapanatili sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tao ng ating Diyos. Lagi natin tandaan, sabi ng ating text, maraming scheme si Satan. Maraming paraan para lansihin, para guluhin ang iglesia. Para sirain ang unity at love ng iglesia. Para masira ang kapayapaan sa loob ng iglesia. At kapatid, payo po bilang inyong kapatid din. Tingnan nyo ang Biblia. Tingnan nyo ang Biblia. Kung merong kapayapaan, naroon ng Diyos. Kung walang kapayapaan, wala doon ng Diyos. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, tingnan nyo ang sinasabi ng Scripture palagi para sa ating ikatitibay at ikalalakas. So, bilang Kristiyano, ang itinuro ko ang Ephesians chapter 4, nilikha tayo ng Diyos at niligtas tayo ng Diyos to promote peace, not disunity sa loob ng church. Niligtas tayo at nilagay sa isang iglesia to promote peace, not disunity sa loob ng church. Kaya sabi ni Pablo, upang makapanatili kayong matatag, may scheme si Satanas, may mga paraan. Sabi pa nga ng Scripture, mga nagliliyab na palaso ng kaaway. Marami siyang pakana, marami siyang pamamaraan para sirain ang church. But, kapatid, sundin natin ang utos ng Diyos. Put on the whole armor of God. Lahat ng means gamitin natin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan natin, ano man ang struggle natin bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia. Gamitin natin ang lahat ng means of grace sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Second point is about the reason. From verse 12 to verse 13, ito ang sabi, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo tumagal sa araw ng masama. At kung magawa ninyo ang lahat, sabi ni Pablo, kung magawa na ninyong lahat, sabi niya, tumayo kayo matatag. Tumayo kayong matatag. Ito ang kagandahan ng salita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng utos. Remember, once na si Christ o ang ating Diyos
o ang scripture ay nagbigay ng utos, agad sinasabi niya ang reason. May dahilan. Binibigay niya yung dahilan. Bakit kailangan mong sundin ang utos ng Diyos? For example, sabi ng Diyos kay Adan, huwag mong kainin ang bunga sa punong kahoy na yun ay pinagbabawal. Binigay ng reason ng ating Panginoon. Kapag kinain mo yan, patay ka. There's a reason. Pag may command, there's a reason. Ito, may reason ang ating Panginoon sa kanyang pagbigay ng utos sa kanyang mga tao. Hindi lamang para mahayag ang kanilang pakikipaglaban, kundi upang makita ang layunin ng Diyos at mahayag ang kaluwalhatian ng ating Diyos at higit sa lahat para din sa ating ikabubuti bilang mga tao ng Diyos. Ngayon, ano ang pangunahing dahilan? Bakit sinabi ng ating Diyos ang kanyang utos? Una, ang dahilan ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos, ay ang sabi, dahil ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo. Hindi, ito ang unang dahilan bakit dapat nating suot-suot ang whole armor of God, bakit dapat natin sundin ang utos ng Diyos, dahil mayroon tayong pakikipagbaka. Ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman. Ibig sabihin, hindi pisikal ang ating labanan, kundi bilang mga mananampalataya, meron tayong pakikipag-struggle sa spiritual nating buhay bilang mga Kristiyano. Ngayon, ang labanan na sinasabi rito ni Pablo, tulad ng wrestling, alam kong nakakapanood kayo ng wrestling, talagang binubuhos nila yung kanilang lakas. Talagang kahawakan nila at gusto nilang ibaksak ang kanilang kaaway. Ipinapakita nila yung lakas ng kanilang muscle upang matalo nila ang kanilang kaaway. But ang sinasabi dito ni Pablo ay hindi pisikal na pakikipagbaka, kundi spiritual na pakikipagbaka. Kung kaya't ang sabi niya sa ating text kayo na umaga, sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord. Dahil meron tayong labanan, hindi pisikal, spiritual ang lagi nating pakikipaglaban sa ating buhay ngayon bilang mga mananampalataya. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ito ang lakas natin, palagian bilang mga tao ng Diyos, hindi nakaugat sa ating muscle, kundi nakaugat, nakasalig sa ating Panginoon. So, pero wag natin isantabi na meron din tayong physical na pakikipaglaban sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Marami tayong pakikipagbuno sa ating mga anak na hindi pa mananampalataya. Meron tayong pakikipagbuno ding pisikal sa mga kinakaharap natin sa buhay. But, lagi natin tandaan, kay Kristo tayo magpakalakas. Hindi sa ating sarili. Pamamaraan o di kaya yung ating mga sistema sa ating buhay. Kung kaya't dapat suot-suot natin ang buong baluti ng ating Diyos. Ito po ang nakakalimutan ng bawat mananampalataya. Nakakalimutan natin, meron tayong digmaan araw-araw, oras-oras sa ating buhay. Kung kaya't huwag tayong magpakapangkampante sa ating isip na hindi tayo magugupo ng ating pakikipaglaban o ng kaaway nating si Satanas at mundo at maging ang natitira nating kasalanan. So, iba-iba yung struggle natin, mga kapatid. Halimbawa, kung ikaw ay boss, may struggle ka sa iyong mga nasasakupan. Anong gagawin mo? Kung ikaw din ay manggagawa, empleyado, pero ka rin struggle sa iyong boss. Anong gagawin mo? Paano ka makikitungo na hindi ka mahuhulog sa kasalanan, sa struggle na meron tayo? Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, hindi aksidente. Lahat yan ay plano ng ating Diyos. Ang dapat lang nating isipin ay ganito. Okay? May struggle ako dito, sa area nito, sa aking buhay. Ang tanong,
Kung ako ba'y aayon sa struggle na ito, masisira ko ba ang wangis ni Jesus sa buhay ko? It means to say, magkakasala ba ako? Kung aayon ako sa struggle na ito. Or, ito bang struggle kong ito sa aking boss, ay naghihila ba sa akin ito, hindi papunta sa kasalanan, kundi hinihila ako nito para mahubog ako sa wangis ni Jesus na dapat suot-suot ko sa aking buhay. Kung ako ay boss, kung ako rin ay empleyado. Kung tayo mga miyembro ng isang iglesia, tulad dito, sa inyong iglesia, sa Perseverance nga ba? Tama? Tama pala yung sinabi ko. Ako nagkamali. So, bilang isang miyembro ng iglesyang ito, ang tanong, kung may nangyayari sa ating buhay, anong tinuturo sa akin ng sitwasyong ito bilang pakikipagbaka ko sa araw-araw at maging sa pagpunta ko sa worship praise ko, may pakikipagbaka ako, saan ito humahantong? Papunta ba sa sin o paghubog sa akin sa wangis ni Jesus? Tingnan natin. Isipin natin sa ating buhay. Kapatid, sabihin ko na sa inyo, kung ito'y dadalhin tayo papunta sa kasalanan, sa pag-disobey natin sa sinasabi ng Scripture, agad-agad mag-repent tayo. But, kung ito ay naghuhubog sa atin sa wangis ni Jesus, kapatid, magpahubog tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesus. Hindi para maluwalhati ang ating grupo o ang pangalan ng ating iglesia, kundi ang ating Panginoon na ating pinipiling. So, may struggle tayo. May ginagawa, pakikipaglaban araw-araw sa ating buhay. Pero lagi nating tingnan, saan ito hahantong? Saan ito tutungo sa aking buhay? Papunta ba sa sin, sa paglabag sa utos ng Diyos? Or sa paglago ko sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo? So dapat, bilang Kristiyano, bilang mga tao ng Diyos, bilang aking mga kapatid, sa kapwa kong mananampalataya, lagi natin tandaan, bakit natin suot-suot ng full armor of God? Merong battle palagi sa ating buhay. Hindi ko alam kung anong pakikipaglaban meron kayo ngayon bilang isang church at bilang isang individual. Meron kayong pakikipagbaka sa inyong buhay. Pero mas danin nyo, saan kayo dinadala ang bagay na ito? Tingnan ninyo. Alamin natin buhat sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. And then, ikalawa na dahilan ay verse 13. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa ninyo ang lahat, tumayo kayong matatag. Ito ang dahilan kung bakit dapat suot-suot ng mga mananampalataya ang buong baluti ng ating Diyos upang makatagal tayo sa araw na masama. Ang buhay natin, mga kapatid, sa mundong ito ay totoong buhay patungo sa kasamaan. Araw-araw, kasamaan. Sa news, kasamaan. Sa social media, kasamaan. Sa TV na papanood natin, pawang kasamaan. Sa paligid natin ay pawang araw-araw kasamaan. Nandiyan ang temptasyon, nandiyan ang pagyurak sa pangalan ng ating Panginoon, but ang layuning sinasabi dito ng ating Diyos, dapat manatili sa atin sa bawat sandali ang buong baluti ng ating Diyos. Para ano? Upang hindi tayo bumagsak sa panahon ng kasamaan. Hindi tayo bumagsak sa kasalanan yon. Tumayo tayong matatag. Sabi nga po ng ilang mga manunulat, verse 13,
ay ang pinakarurok ng talata about the whole armor of God. Pag sinabi pinakarurok, ito yung pinaka-peak. Ito yung pinakadulo na dapat maabot ng bawat mananampalataya. Ito ang itinakda ng Diyos sa bawat Kristiyano. Ito yung mga means ng Diyos na dapat taglay-taglay ng bawat mananampalataya. Hindi lamang ang magtiwala sa ating Diyos, hindi lamang ang magsumamba sa ating Diyos, kundi manalangin din, sumunod sa kanyang kalooban, ganapin ang nais ng Diyos sa kanyang buhay, ipakita sa kanilang buhay ang wangis ni Jesucristo bilang mga tao ng Diyos at makita sa atin na tumatayo tayong matatag sa lahat ng pakikipagbaga natin sa mundong ito sa ating buhay. Kapatid, maliwanag ang command sa atin. Maliwanag din ang reason sa atin ng Scripture. Bilang mga mananampalataya, aking ipinakikiusap. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Nawa, ang suot-suot natin, hindi lamang sa kada linggo na pagsamba, kundi habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, suot natin ang buong baluti ng Diyos. Lahat ng means ng Diyos, gamitin natin upang tayo'y makapanaig sa masama at sa lahat ng scheme ni Satanas sa loob at sa labas ng iglesyang ito. Nawa, hamunin ang bawat Kristiyano dito na anumang pakikipagbuno, anumang pakikipagbaka, meron kayo at meron tayo sa mundong ito. Umasa tayo palagi sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin. O Diyos, salamat sa paalala mo sa amin. Salamat sa iyong salita na aming pong natunghayan sa aklat na sinabi ni Pablo. Isang katotohanan para sa amin, Panginoon, na huwag namin baliwalain anuman ang means of grace na ibinibigay mo sa amin. Tulad ng isang sundalo, hindi dapat siya magkampante at magpabaya na iisang tabi niya ang buong baluti na dapat taglay-taglay niya. Ito ang katotohanan sa amin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Hindi lang isang means ang aming gamitin upang kami ay humarap sa pakikipagdigma namin sa mundong ito. But ang buong baluti, ang buong full armor of God, ang buong means of grace na ipinagkaloob mo sa amin, gamitin namin ng may buong lakas, buong sikap, buhat sa kapangyarihan at lakas ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po ang iglesyang ito na tumatag, tumibay. Tulungan niyo ang bawat miyembro. Tulungan niyo po ang bawat leader, ang pastor at deacon sa iglesyang ito. Tulungan mo ang bawat miyembro ng iglesyang ito na gumaganap sa iyong kalooban, na may pagpaparangal sa iyong pangalan at taglay-taglay ang wangis ng aming Panginoong Hesus sa aming pong buhay. O Diyos, salamat sa iyong salita. Pagpalain niyo ito nawa sa aming mga puso at magbunga ito ng maraming pagpupuri, pagluluwalhati sa iyo pong pangalan bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, sa pangungusap niyo sa aming mga puso. Naway dalhin ito sa aming kaloob-loobang pagkatao upang ito ang laging salamin namin at tingnan sa aming pumbuhay saan kami dinadala ng aming mga struggle. Ito ba'y sa kasalanan o paghubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesus? Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na maalala namin ang iyong salita. Tulungan mo kami na magpasakop at maglagay ng aming sarili sa iyong kalooban. Sana nga po'y maghari ka sa aming buhay. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen.